po yun ni Colonel Cabradilla kay District Director namin, Your Honor. Tapos po, Your Honor, kung hindi po ako nagkakamali, ang sinabi po sa akin sa breakdown, with all due respect to our former District Director, Your Honor, ang sinabi po sa amount nilagay ko kay District Director, Your Honor, is 500,000. Yung chief at saka deputy, tigo 150. Tapos, Again, sige. So aside sa 31 plus 4 million, that is 35.6. So, yung breakdown ng 150, saan na papunta? bale po yung, Your Honor, yung sa 2 million nga po, bale 500, dalawang 150 po si Colonel Guevara at saka si Major Quijana. Tapos sa isa pang officer namin, sir, 100 kay Captain Menes. Tapos sabi pa nila, i-include ko daw si Sir Magsalos, another 100. Tapos the rest po, doon na po sa mabababang pulis sa kasama sa operating So, sino nagsabi niyan? si Major Quijana po, Your Honor. Pero I would like to make it a point, Your Honor, na wala naman po kaming natanggap na pera doon sa pina-breakdown sa akin, Your Honor. And at the same time, yung mga pinangako 300,000, talagang nakarating ba yun o hindi nakarating? Wala pong nakarating, Your Honor. Yeah. Basta yung sa akin, Your Honor, is nung pinakompute po ako yun, Your Honor, is para fair naman po, inireport ko pa yun sa aming District Director, Your Honor, na pinagko-compute po ako ng figure na 2 million, Your Honor. Sino nagpa-compute sa kayo? Nireport ko po kay General Mariano, Your Honor, yung pinakompute sa akin na 2 million. So, ang nagpa-compute sa iyo si Major Quijana po, Major Your Honor. Quijana. At pinakita mo kay General Mariano? Bale, hindi ko na-picturean, Your Honor, eh. Pinicturean po ni Major Quijana, Your Honor. Ang alam ko, sinend niya po yung picture kay Sir Cabradilla, Your Honor. So, yun yung breakdown na binigay sa iyo ni Quijana, tapos pinakita mo kay General Mariano and na-send kay Cabradilla. Bale, ganito po, Your Honor. Pinicturean po ni Major Quijana. Ang pagkakalam po, sinend na po kay Sir Cabradilla. Tapos si Sir Cabradilla po, in-inform niya rin po si Sir Mariano, Your Honor. Okay. So, controller siya, kaya dapat doon yung ang sakit din sa damdamin itong no? Well, tanong ko sa para iba muna natin issue. So, sa mga deponents, meron kayo kasi sinumpaang salaysay, no? Doon sa pagtetestigo nyo. During that time, at sinasabi nyo na napuwersa kayo. And now, you have written an affidavit, no? So, ang pinaninindigan nyo na affidavit is what you have recently signed. I mean, yung pinirmahan nyo ng nakaraan na inyong salaysay, yun ang inyong paninindigan. Gusto lang namin malaman sa hearing na to. Michael. Your Honor, hindi po kasi namin alam kung anong ibig sabihin po ng deponents, Your Honor. So, nung nag-file ka doon ng bilang deponent nung search warrant, pumirma ka, kinausap ka ng judge doon, di ba? Yes po, Your Honor. During the time na nag-uusap-usap kayo, ano sinabi sa'yo ng judge during that time? Ando si di ba? Si Quijana, di ba? Yes po, Your Honor. Magkakasama po kami. Okay. Anyway, pumirma ka doon, di mo naintindihan. So, sa inquest, kasama rin ka, ikaw kasama ka eh. Andito, ito yung sinasabi ko, yung inquest, na kung saan ay ikaw ang tumitestigo. Opo, Your Honor. Pinilit po niya akong maging witness. So, Ayaw ngayon to ay meron kasi nung paang bagong affidavit at doon ang paninindigan mo, yung panibagong affidavit. Yes po, Your Honor. Ganon din si Rainier. Rainier. Opo, Your Honor, meron. Okay, thank you. And sa kay Richilda Morales, meron ka kasing C9 na ikaw ang tumistigo. And now, I have given a copy na nagre-recant ka doon sa mga sinabi mo noon. Is this true? Na binabawi mo yung pagtetestigo doon sa mga Chinese na nasa 1811? Hindi
ko na po alam kung ano po yung mga nakalagay dyan. Hindi mo na alam kung ano ang mga pinipirmahan mo. Hindi, ang sinasabi ko, di ba, ikaw ang ginamit na testigo doon sa, ano, sa, sa mga Chinese, no? So ngayon, meron kang bagong pinirmahan with your, yung lawyer nyo, no? So, binabago mo yung unang salaysay mo. Po, opo. Okay. So, in other words, meron kang different affidavit na pinirmahan. Yes or no? Okay, yes. Okay. Okay. So, before we end, no? Congressman, mayroon ka pa? Quick lang to, Mr. Chairman. Okay. Yung sergeant kanina, sino ngayon? Garcia. Sergeant Garcia. Anyway, parang kasi sa lahat na mga nag-testify dito, ikaw yung diretsong magsalita kung talagang anong nalalaman mo eh. And that includes the detail. Napakadetalye pa nga eh. Ako naniwala talaga kasi. Now, ganito na lang kasi yung baril, pinakyat sa kay Rainier, no? Sa malapit sa pintuan mismo ng 1811. Now actually, kaya lang hindi niya raw matandaan. Pero pag pina-review namin yung video, and I will do it next hearing para hanapin talaga yung pag-akyat ni Rainier at saka makita natin kung sinong binigyan ng bag na may baril, lalabas at lalabas din. Now, do you have any knowledge kung sino yung tumanggap ng baril from Rainier? Unfortunately, Your Honor, wala po akong personal knowledge doon Okay, sa wala ka. baril dahil ang alam ko dyan lang, Your Honor, yung naririnig ko yun is yung mga entering party po kasi ang nauna doon, Your And Honor. who is those entering party? Bale, ang entering party po, Your Honor, na nauna doon is sina Lieutenant Colonel Guevara, si Major Quijana, Major Magsalos, PSSG Desder, PMSG De Leon, PSSG Democrito, PSSG Ruiz, Your Honors. Yung mga naalala ko na entering party, Your Honors. Si Ruiz ba nandito? Nandito po siya, Your Honor. Ruiz, entering party ka. Eto kasi lalabas at lalabas din. Next hearing, lalabas at lalabas din kung sinong tumanggap. PNP Officer Ruiz confirm na siya yung tumanggap. Ay sabi ko, pag hindi nyo ngayong iamin, makukulong din kayo. Kasi next hearing, ipapareview ko yung video, lalabas at lalabas kung sino talagang tumanggap. Now, nung baril. Now, Rainier, matandaan mo na? Si Ruiz? Actually, nasa video yan eh. Nasa video yan. Matandaan mo na? Opo, Your Honor. Ma-recall mo na? Opo. Sigurado ka? Yes po. Oh. May kita naman po yun sa video. So, confirm na. Thank you. Pero, Your Honor, naipasa ko po yun sa isang tropa din. Sinong tropa? Si Patrolman Matuginas. Patrolman. Matuginas. So, is Patrolman Patuginas present? Please. Ayan. Ito na. Magandang hapon po sa lahat. Ay Patrolman Alexander Matuginas po. So you confirm also na from Ruiz inabot sa'yo? Yes po, sa akin po inabot ni Sergeant Ruiz yung kulay itim na bag. Saan mo dinala? Pag-abot po niya sa akin, ang instruction niya po sa akin, ibigay ko daw po kay Major Quijana. So Yes inabot mo po. rin kay Major Quijana? Yes po. Okay. So, from Major Quijana, sa alam mo lang, kasi nandun entering part ka ng entering party, Hindi po. ikaw si Ruiz lang. So, hindi mo alam kung saan dinala ni Major Quijana Yes po. yung baril. Yes po. Pero nung binigay mo kay Major Quijana, saan na sila? Sa loob na ng kwarto? Nandun po sa loob ng kwarto kung nasan po yung mga pera. Kung saan yung bolt? Yes po. Confirm mo yan. Yes po.
Paano ma-confirm? Nandun po sa CCTV. Hindi, ikaw mismo. Nandun po mismo ako. Nandun ka sa labas ng kwarto. Nandun sa po loob? ako. Inabot ko po mismo sa kanya yung kulay bag na itim po. Saan mo inabot? Doon po sa loob po ng CR. Sa loob ng CR ng Ah, kwarto o sa loob ng CR doon sa labas? sa kwarto po. Sa kwarto. Yes po. So nandun ka rin sa loob ng kwarto. Yes po. Nakita mo ba na binuksan o yung itim na bag na binigay mo kay Major Keano, nakita mo ba kung saan niya nilagay? Hindi ko po nakita. Hindi mo kung saan nakita. niya po nilagay. Kung saan nilagay? Yes po. Pero makita mo diretso yung bolt. Nakita ko po kasi yung bolt nasa labas po yun eh. So inabot ko po yung bag Tapos doon po sa loob ng CR. Kung Sa loob nasa ng po CR. si Major Kiana. Yes po. tapos lumabas na kayo. Yes po. Lumabas na po. After na ako. inabot mo, saan ka pumunta? Doon na po sa sala po. Sa sala. Opo, So dahil- wala ka na sa loob ng kwarto. Yes po. Wala lang So po. kaya hindi mo nakita na yung hawak-hawak mong bag na binigay kay Major Keano, hindi mo nakita kung saan niya nilagay. Yes po kasi pinalabas na po niya ako. O sino pa yung mga nandun sa loob? Doon po si Sergeant Martin. Then yung ibang mga tropa sila Demokrito. Sino pa? Ah, Demokrito yun yung investigators. Demokrito yun yung na-contempt, di ba? Tama? Tama po. O yung nakailera dito. Yes po. Sino pa? Yung una, sino yun? Yung sinabi mo? Ah, Before Demokrito? investigador po si Master Dilayon. Mr. Dilayon, nandito ba? O, upo ka muna dito. Sino pa yung isa? Hindi, sandali, hindi pa tayo tapos. Kasi ikaw mismo, nakakita kung sino mga tao doon sa loob. Sino pa nga? Dilayon? Sergeant Martin. Sergeant Martin, nandito ba? Okay. Sino pa? If I'm not mistaken po, sa- si Sergeant Demokrito, then Major Kehana. Okay. Okay, so may dalawa. Sergeant Dilayon, paki-occupy. Sergeant, at saka Sergeant Martin. Now, Sergeant, unahin kay Sergeant Martin. Sergeant Martin, sino pa yung nandun sa loob na hindi na mention ni ni Ruiz? Oh, ba't hindi mo masagot? Hindi mo ram alam? Hindi mo na matandaan? Major Kiana po yung O, sino pa? Yun po si Master De Leon po nandun. Sino din. pa? Yun lang po yung naalala ko po. Ay, papatawag ko si ulit, si Ruiz. Tatanungin ko ilang mga tao doon. Sige po. Yun lang po. Oh, ganito, nakita mo kung saan nilagay yung black bag? Opo, sa may upuan po. Upuan. Opo. Saan na-recover yung baril? Sa bolt po. O sino naglagay doon sa bolt? Ako po. Ikaw. Okay. So, confirm na ikaw ang naglagay ng baril sa loob ng bolt. Opo. Sino nagutos sa'yo? Si Major Kiana po. Si Major Keano ang nagutos sa iyo na ilagay yung 45 caliber na galing kay Rainier, no? Galing kay Rainier na inakyat hanggang sa nilagay sa bolt. Ikaw mismong naglagay. Nandun ba si Colonel Guevara? Wala po. Hindi ko po Pero ang alam ko po, dalawa lang po kami ni Major Kiana. Dalawa lang kayong naglagay Opo. sa bolt. Okay. Sandali Sergeant Dilayon, Yes, do you confirm the yes, statement? if I may. Yes. Yes po, Your Honor, kasi pinalabas po ako Pinalabas ka. ni Sir Kehana at naging busy na po ako sa interviewing sa mga Chinese. Okay, so in short, ang naiwan na lang sa loob ng kwarto in which nandun yung bolt, ikaw na lang at saka si Major Keana. Tama? Opo. Okay. After that, after na ilagay nyo, anong nangyari? Lumabas na rin po, pinalabas na rin po ako ng kwarto po. O, sino na lang naiwan doon sa loob? Si Major na lang po. Siya na Major lang Kiana. mag-isa. Opo. Pero nang lumabas ka, maliban sa baril, nakita mo na yung mga pera. Opo, nakita ko po yung mga pera po sa bolt. So, may perang bolt. Meron po. Ano yung pera sa bolt? Nakabalot ba? O
Nakaano lang? Nakasalansan lang po. Salansan. Apo. So, sino ang naglagay ng pera doon sa bag at saka eco bag at saka doon sa karton na ibinaba doon sa sasakyan ni Major Kiano? Hindi ko na po nakita. Hindi mo na nakita. Hindi na po. So, pero nakita mo yung pera, hindi pa nakabalot. Hindi pa po. Nung linabas sa kwarto, nakita mo rin na may mga Hindi ko na po napansin na hindi mo na nalabas. napansin. Sergeant Ilayon, nakita mo ba yung mga nilabas doon? Hindi po. Hindi rin. Pagpasok ko po sa CR, wala akong nakitang pera po doon. No, no, no. Sa totoo. Nung nilabas na yung mga karton. Hindi po. Wala po ako nakita. Kasi naging busy po ako sa mga Chinese na nag-interview. Okay. Yes, sir. So, Mr. Chairman, established na, Mr. Chairman, mismong police nag-testify na itong si Major Diana, talaga siya talagang utak kasi siya lang naiwan doon at saka si Actually, Major. Congressman Paduano, last week pa lang established na eh. Yeah. But we are trying to give them a chance. But, pero in short, Mr. Chairman, sinasabi ko lang, yung testimony ng deponent na siya mismo ang nagbitbit ng baril na dinideny pa kanina, ngayon confirm na indeed, baril yung inakyat na doon, sinalo ni Ruiz, binigay sa isa, sila na lang ni Kiana at saka nung isang pulis. So, thank you, Mr. Chairman. yeah, ang mahirap dito kasi yung yung na-instill doon sa utak ng mga young officers. Ang problem natin dito ay yung kung anong ginagawa ng mga tinatawag natin matatanda na mga opisyales ng ating pong kapulisan ay natuturuan ng masasama yung mga bata. Di ba may kasabihan tayo? Kung anong ginagawa ng matanda, yun ang ginagawa ng bata. So dito kasi itong ating mga young officers na to, syempre may takot sila. But they have to follow orders. Kahit minsan alam natin mali na yung utos, nagagawa nila. Because ano sila eh? Under sila ng mga boss nila eh. But we have to remind yung sana maging maging ehemplo to ng mga young officers right now na marami sa ating mga young officers dedicated and talaga naka-instill yung rightfulness sa kanilang mga puso. Sana maging magandang president to that you have to stand up on what is right away na hindi yung lumipas pa ang ilang araw that General Tates have to interfere, no? I think it is your moral obligation and duty not only to us, this Congress, but to the whole country na stand up to what is right. Kaya nyo naman yan eh. Kahit na mga opisyales, basta you have to inform, no? And luckily, ganyan nga, na mabuti naman at nakarating na po sa amin. So, a reminder to our young officers. Kasi kayo yung pag-asa, di ba? Tumatanda na lahat, di ba? Yung mga opisyales natin, kayo yung papalit. But unfortunately, may mga ganitong klase ng mga leaders sa PNP. Congressman Gonzaga, you have your turn. Thank you. Pasensya ka na, nahuli ka. Okay. Short only, Mr. Chair. My question will be directed to General Nartates. Sir, this incident happened on September 15, 2023.